Good day everyone, we are group 6. So ayun, bago tayo magsimula, may tanong muna ako. Na-experience nyo na bang may isang bagay na alam nyo na totoo at dahil doon, sure kayo na may kasunod din na totoo? Halimbawa, kung umuulan sa labas, alam na alam mong basa ang kalsada. O kaya naman, sa love life, kung committed siya sa'yo, malamang gumagawa siya ng effort na nagpapakita ng sweetness. Kung napansin nyo, pareho yung halimbawa ay parang may formula, diba? Kapag totoo ang una, totoo rin ang kasunod. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ang topic namin ngayon ay tungkol sa direct proof and contrapositive proof. Dalawang paraan na nagpapatunay sa math na ginagamit din natin sa araw-araw kahit hindi natin namamalayan. Sa presentation na to, ipapakita namin sa inyo ano nga ba ang ibig sabihin ng direct at contrapositive proofs. Then sasabihin din namin sa inyo ang step-by-step na halimbawa, mga real-life example sa Tagalog para mas madali nating maintindihan. At syempre, paghahambing-hambingin natin sila para makita ang pagkakapareho at pagkakaiba. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin sa direct proof. Ang kasunod ko ay si John Mark Dugaduga. Direct proof is a method where directly show that if the premise is true, then the conclusion must always be true. Sa madaling salita, kung alam mong totoo ang unang parte, diretso mong ipapakita kung bakit totoo rin ang kasunod. Ang direct proof daw ay diretsong paraan ng pagpapatunay. Straightforward po siya of way showing something is true from the given situation or statement to the conclusion. Okay, next example natin. Number 1, let n be an integer and assume n is even. Number 2, by definition of even, there exists an integer k such that n equals 2k. Number 3, square both sides, n squared equals 2k squared. Number 4, compute 2k squared equals 4k squared. Number 5, factor out 2 hash 4k squared equal to close parenthesis and open 2k squared. Number 6, since k is an integer, 2k squared is also an integer. Let m equals 2k squared. And number 7, therefore n squared equals 2m for some integer m. So n squared is even by definition. Conclusion: if n is even, then n squared is even. Here's the second example for direct proof. Statement: if n is odd, then n squared is odd. Number 1, assume n is odd. Number 2, by definition n equals 2k plus 1 for some integer k. 3, square both sides, n squared equal 2k plus 1 squared. 4, expand n squared equal 4k squared plus 4k plus 1. 5, factor n squared equals 2k squared plus 2k plus 1. 6, since 2k squared plus 2k is an integer, n squared is one of the form 2m plus 1, so it is odd. Conclusion: if n is odd, then n squared is odd. So let's give example for real life example. If you study hard, then you will pass the test. Direct proof:
So, nag-aral ka at naintindihan mo ang lesson at nakasagot ka ng tama, kaya papasa ka sa exam. Let's proceed to contrapositive. Will be discussed by Micah Marcidonio. Now we will talk about contrapositive example and also proofs. In original statement, if n is odd, then n squared is odd. In contrapositive, if n squared is even, then n is even. Now here are the proofs. The first one is assume n squared is even. By definition, n squared is equal to 2m for some integer n. This means n is divisible by 2, so n is equal to 2k. Therefore, n is even. For example, sa love life naman, kung ang tao ay in love, magiging sweet siya. In contrapositive, kung hindi siya sweet, malamang hindi siya in love. Kapag wala man lang effort, good morning text, or even lambing, baka wala talagang love. Parang sa math, kung wala yung conclusion, wala rin yung premise. May isa pa tayong mathematical example para mas klaro. And then, that will be tackled by Mr. Sarmiento. Thank you, Micah Marcidonio, for that. So, okay. Magbibigay ulit ako ng isa pang example. Gaya nga na sinabi ni Micah. Ang statement natin is, if 3 divides n, then 3 divides n squared 2. Ang contrapositive natin is, if 3 does not divide n squared 2, then 3 does not divide n. Assume natin na 3 does not divide n squared 2, then suppose n is divisible by 3, so n equals 3k. Then n squared 2 equals 9k squared 2 equals 3. Divisible by 3, ayun yung contradiction niya. Therefore, n is not divisible by 3. So, kung magbibigay ako ng example sa contrapositive in real life, sige, ito. Gaya sinabi ni Michael kanina, kung mahal mo at committed ka sa isang tao, gagawa ka ng paraan para maglaan ng oras sa kanya kahit busy ka. Anong statement natin Sa contrapositive naman, kung hindi ka gumagawa ng paraan para makasama o makausap siya, ibig sabihin, hindi ka talaga committed. Parang sinasabi nito, kung wala yung basics na effort na maglaan ng oras, wala rin yung tunay na commitment. So, for summary na lang, ang direct proof magsisimula sa premise at diretso sa conclusion. Mainam kapag simple ang diretsong daan. Ang contrapositive naman sa right side natin is magsisimula sa negation ng conclusion, papatunayan ng negation ng premise. Useful kapag mahirap ang direct proof, pero mas madali ang contrapositive. Ang pagkaparehas naman nila, parehong valid na paraan ng proof, parehong layunin ay patunayan ng isang statement. Kapag totoo ang isa, totoo pa rin ang isa pa. Sa madaling salita, direct proof para kang dumaan sa harap, contrapositive proof para kang dumaan sa likod. That's for today. Thank you so much.